Chapter 39. Ang nakaraan. Naabutan ni Myla si Tia at Mike sa ganong eksena. Kaya naman sobrang nasaktan si Myla sa mga pangyayaring iyon. At dahil sa nakita niya ang kanyang pinaniniwalaan kahit mali ang kanyang iniisip, ay hindi pa din siya talaga naniwala kay Mike. Hanggang sa nalaman na nila ni Lidipi ang mga nangyari, talagang hindi nila pinakinggan si Mike. Kaya naisipan ng mga magulang ni Myla na maglayo muna sila ni Mike. At kahit si Myla ay lumayo din kay Mike, samantala si Tia, hindi na ito lumalabas ng asyenda dahil sobrang galit ni Doña Estela sa kanya dahil sa ginawa nito kay Myla. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, nagduduwal si Tia. Halos pagod na ito sa kasusuka at narinig siya ni Doña Estela dahil hindi naman nakasara ang pinto nito sa kwarto, kaya naman nilapitan siya ni Doña Estela si Tia. "Iha, are you alright? Anong nangyari? Anong nakain mo halos?" Nataranta si Doña Estela sa nakita niya kay Tia. Wala naman ma'am. Hindi ko alam bakit ganito ang sama-sama ng sikmura ko, mami." Simpleng sagot ni Tia kay Doña Estela. "Buntis ka, Tia?" Sa isip-isip ni Doña Estela, ngunit hindi niya ito tinanong dahil wala naman siyang nakita at ipinakilala nito na nobyo. Kaya naman hinayaan na lang niya ang mga gumugulo sa kanyang kaisipan. Inilalayan na lang niya si Tia at inupo ito sa kama. "Tia, magbihis ka at dalhin kita sa doktor natin." "Magbihis ka na at magbibihis din ako," saad ni Doña Estela kay Tia. Kaya naman habang nagbibihis si Tia, napaupo ito sa kama at napaisip, "Shit, hindi kaya buntis ako? Buntis ako sa lalaking hindi ko kilala. Sino kaya iyon?" Napaisip si Tia ng malalim sa mga oras na yon kung sinong lalaki ang nakasiping niya nang inaakala niyang si Mike yon. Pero wala namang ibang lalaki doon maliban kay Mike. Hindi kaya si Mike lang yon? Tapos sa umaga tinali na lang niya ang mga kamay niya para makaiwas sa gulo? Ang daming mga tanong sa isip ni Tia. Kaya naman napabuntong hininga na lang siya. "Tia, let's go!" Pagtatawag ni Doña Estela kay Tia. Okay ma'am, andyan na ako." At lumabas na sila at nagtungo na sila sa ospital, si Tia at si Doña Estela. Samantala naman si Mike, wala na siyang nagawa sa mga desisyon ni Myla. Ikinalulungkot naman ito ng mga magulang ni Mike, kaya naawa naman sila kay Mike. Ngunit wala na silang nagawa kundi ang pag-alala na lang nila kay Mike. Ngunit wala na silang nagawa sa pag-aakala nito ay totoo ang mga nasaksihan ni Myla sa mga pangyayari dahil yun sa kagagawan ni Tia. Si Myla naman nasaktan, pero kinakaya niya dahil ang mahalaga sa kanya, nalaman niya ang totoo maaga pa lang dahil yun sa pinaniniwalaan niya ang nakita niya, ang sit-up ni Tia at ang mahalaga sa kanya. Kasama niya ang mga magulang niya. Pero sa loob-loob niya, sobrang mahal niya si Mike at gusto niya itong kausapin. "Ay, ano ka ba Myla? Itigil mo na ito." Pabulong ni Myla sa kanyang sarili. Samantala, dumating na si Doña Estela at si Tia sa klinik ng kanilang doktor. At bumaba na sila sa sasakyan at tinungo ang loob ng klinik at hinahanap ang doktor nila. "Oh, Doña Estela, andito ka pala. Magpapacheck up ka ba?" "Dito sa loob ng klinik ko," saad ng doktor nila kay Doña Estela. Sumagot naman si Doña Estela, "Hindi ako ang magpapacheck up, Doc. Si Tia." "Hay nako, ang aga-aga nagsusuka," saad ni Doña Estela sa doktor. Ganun ba? Akala ko ikaw, Doña Estela."
At ano bang nangyari sa iyo, Thea? Come, let's get inside. At sumunod sila si Doña Estela at si Thea sa doktor nila. At nang andon na sila, have a seat. At umupo naman ang mag-ina. Ano bang nangyari, Thea? At namumutla ka? Pagtatanong ng doktor kay Thea. Itong umaga, Dok, pagising ko bigla akong naduduwal. Kaya ayun, sobrang suka ko. At isa pa para akong medyo nahilo. Sagot naman ni Thea sa doktor. Ganun ba? Bakit? Ano bang kinain mo? Pagtatanong ulit ng doktor. Normal foods lang, Dok. Wala naman akong naalala na ikakasama ng tiyan ko. Saad naman ni Thea sa doktor. Ganun ba? Sige, at suriin natin mabuti kung anong pinagmula ng pagsusuka mo. Sagot naman ng doktor kay Thea. Kaya naman dumaan si Thea sa maraming test sa mga oras na yon. At maya-maya na lamang pagkatapos ng pagsusuri ng doktor ay lumabas ito at nakangiti. Oh, Doña Estela, let's get celebrate. Saad ng doktor, dahilan naman ng pagkatulala ni Doña Estela. Celebrate? For what, doktor? Pagtatanong ni Doña Estela sa kanilang doktor. Anyway, Thea, congratulations. Buntis ka? Biglang sagot ng doktor. Ho? Ano, Dok? Buntis ako? Paano nangyari yun? Biglang napaisip si Thea, shit. Totoo ngang buntis ako. Paano ko kaya ito ipapaliwanag kay Mami? Saad ni Thea sa isip-isip niya. Habang si Doña Estela naman ay nakatitig sa kanya. At ang sama ng tingin nito sa kanya. Thea, are you pregnant? Anino? Pagulat na tanong ni Doña Estela kay Thea. Ma'am? Kay Mike ho. Naalala mo ba yung nagsusumbong sa'yo si Myla na andun ako sa kwarto ni Mike? Si Mike lang po yung huling lalaki na kasama ko, Mami. Wala po kasi akong alam ng mga gabing yon. Kasi nakatulog ako doon sa kwarto ni Mike. At nalasing ako. Nakatulog ako. At nagising ako. Si Mike naman ang kasama ko. Pagsisinungaling naman ni Thea kay Doña Estela. Ulang hiya talagang Mike na yun. Opo, Mami, totoo po yung sinasabi ko. Si Mike lang naman po ang andun sa kwarto nung gabing yon. Sino nga po bang makabuntis sa akin? Siya lang naman ang alam ko na nandun sa loob ng kwarto. Grabe at matindi ang pagsisinungaling ni Thea kay Doña Estela. Kaya naman sa mga oras na yon, kinuha ang cellphone ni Doña Estela at tinawagan kaagad ang mga magulang ni Mike. Kaya naman, ringing ang cellphone ng mga Valdez family. Hello, Mrs. Valdez speaking. Sino po sila? Sagot naman ang kabilang linya. Oh, Mrs. Valdez. Ako lang naman, si Doña Estela. At gusto ko makausap kita kasama si Mike ngayon din. Sagot ni Doña Estela kay Mrs. Valdez. Abangan.